Hello mga kapengyo! Welcome to Gem Whitey Vlogs. Kung bago ka pa lang sa aking channel, please like and subscribe at i-click mo na rin ang icon bell para ma-notify ka pag may bago akong video. In this vlog, ituturo ko sa inyo ang step-by-step kung paano mag-renew ng OWA membership at kung paano magbabayad using your GCash application. I-ready mo lang ang tatlong importante na to para makapagsimula ka ng mag-renew ng iyong OWA. Una, syempre ang iyong cellphone. Pangalawa, internet connection or yung data connection. Pangatlo, syempre yung Gmail account. Dahil ngayon ka pa lang naman mag-renew, ay makikita mo doon ay login at saka sign up. Syempre, ang pindutin mo doon ay ang sign up. At doon, i-fill-upan mo yon dahil ang kailangan nila doon yung Gmail account mo at saka yung birthday mo. Then, pagkatapos mo na pinapan yon at na-send mo na, may agad-agad magsisend sa'yo sa Gmail account mo ng OWA username at saka yung OWA password mo. Yon ang gagamitin mo pag login sa OWA application. Huwag na nating patagalin to, simulan na natin! So, ito na mga kapengyo. Tuturo ko sa inyo kung ano ang step by step kung paano mag-renew sa OWA gamit ang cellphone at kung paano magbayad through GCash. So, una, kailangan na-download nyo na si OWA mobile app. Punta lang kayo sa Play Store, then ida-download nyo siya doon. Ito, dapat hanapin nyo yung ganitong logo. Yang ganyan, OWA. Okay? Then, open na natin para makapagsimula na tayo. Ganyan ang unang magpapakita sa inyo pag inopen nyo si OWA. So, ito ang magpapakita. Makikita nyo sa baba, merong notification, information, e-card services, at saka hotlines. Ngayon, ang pipindutin nyo dyan, itong information. Okay. So, pindutin yung information. Nung nakaraan ay nag-renew na ako, kaya ang nakalagay dito is active. Pero kapag hindi ka pa nakapag-renew, ang nakalagay dyan, inactive. Ang itong OWA membership pala ay 2 years validity nito. Kaya, alam mo yun kung active ka pa ba o hindi mula nung nagpunta ka ng abroad. Pag open mo dito, kung after 2 years na at di ka pa nakapag-renew, makikita mo dito, inactive ang nakalagay. So, kapag magre-renew, ito, ilagay mo, renew membership, pindutin mo yan, tapos, i-accept mo. Ayan, mapupunta ka sa portal. Ito, maaano mo ito. Kung bago ka palang mag-renew, kailangan, ipipilapan mo doon yung Gmail tsaka number mo. Tapos may magsisend sa'yo agad-agad si OWA, magsisend sa'yo agad sa'yo sa Gmail mo ng OWA ID na gagamitin mo at saka password. Yun ang ilalagin mo. Tapos, ito na ang application form. I-check mo to kasi pero na to. Magpapakita na ito agad-agad. Titignan mo lang dyan kung meron yung hindi na pirmahan. Kunyari to, itong contact duration, ilagay mo lang dyan is 24 months. Kasi 24 months lang naman talaga yan. 2 years lang siya. Then, submit. Ito yun. Mapupunta ka ito sa portal. Ito, portal. Ito, i-check mo siya. I-check mo siya yung transaction details. Ganyan. Check mo lahat. I-check mo lahat yan. Yung nilagay mo kaninang email mo, ito, nandyan na, nilagay na. Yung full name mo, makikita mo dyan. Tapos dito, isa-select mo na dito kung saan ka magbabayad. Marami dito pagpipilian. Kung may bangko ka, ayan. Kung may off-bank ka, na ng land bank, ayan. Pero dahil dito sa tutorial ko ay sinabi kong GCash tayo magbabayad, kaya pupunta tayo dito sa may cash payment. Ito. Diyan tayo pipindutin nyo yan. Then, payment summary.
Pag inaano mo na yung cash payment, makikita mo yung payment sa summary, then, ayan. Makikita mo yung transaction amount, 1,256. May transaction fee na 30 pesos, so 1,286 lahat ang babayaran mo. So, check mo lang ito para makapag-proceed ka ulit sa next step, submit mo. Then, ito. Punta ka dito. Baka malito kayo dito baka hanapin nyo dito yung GCash. Wala namang GCash, sabi niya GCash. Hindi. Ang pupuntahan nyo dito, wala talagang nakalagay na GCash dito. Ang i-click nyo dito ay itong Cebuana. Kasi itong Cebuana lang ang may hawak kay GCash. So, i-click mo yang si Cebuana. Then, baba lang, scroll mo lang sa baba. Ayan, makikita mo dyan yung name, portal merchant, production amount, yung total amount. So, proceed mo lang. Okay mo. Ito, wag nyo lang wag nyo lang i-cancel basta makikita nyo. Ayan, ito ang importante dito na kailangan nyo. Itong biller name, DragonPay, reference. So, ito na siya. Nag-proceed na siya kaagad. Basta ang importante na kukunin nyo dito, yung kanina, yung biller name, DragonPay. Tapos, itong reference number, ito. Tapos, itong total amount. Kailangan yung total amount, hindi yung transaction amount, para makaka-proceed kayo kaagad pag nagbayad kayo. Kailangan itong total amount siya talaga. Ito. Hindi yung transaction amount. Kailangan total amount. Okay, then, yung tatlong pakakatandaan nyo, kailangan nyo pwede nyo na siyang picturean o screenshot. O kaya isulat nyo para hindi nyo makalimutan. So, dito, ang nakalagay dito, payment result, your transaction is pending, details are as follows. So, ibig sabihin, okay na yan. Magpro-proceed ka na sa GCash. Kukunin mo na yung reference number mo, yung total amount mo, at saka yung biller name na DragonPay. Pag kay GCash talaga, DragonPay siya. So, back na natin to. Punta na tayo kay GCash. Ito naman kay GCash, kung paano ka magbabayad. Open mo si GCash. Then, punta ka sa may Pay Bills. Hanapin mo si Pay Bills. Ito siya. Pay Bills. Pinutin mo si Pay Bills. Nakikita mo yung payment solution. Hanapin mo yung payment solution dito. Ito. Payment solution. Then, hanapin mo yung biller name natin, si DragonPay. DragonPay. Ito. DragonPay. Ayan. Pindutin mo si DragonPay. Then, dito sa DragonPay, ilalagay mo dito yung sinabi ko kanina na pakakatandaan yung tatlo. Itong reference number, lagay mo dyan. Tapos yung contact number mo. Pwede rin kahit itong contact number nyo, kahit yung number nyo dyan sa abroad, pwede rin. Kasi yung ginamit ko dyan, na nilagay ko nun, yung contact number ko dito sa Taiwan. Pwede naman, hindi naman sensitive dito sa banda rito. So, itong amount, at saka yung email address mo. Pagkatapos nyan, i-next mo na. Next mo. I-double check nyo mabuti yung inilalagay nyo, ha. Ako kasi dahil hindi naman na ako maglalagay dito, dahil naka-renew naman na ako nung nakaraang araw, kaya wala na akong lalagay dyan, kaya hindi ko siya ma-next. Kasi hindi naman ako magbabayad ngayon, dahil nakabayad na ako. Nakalimutan ko lang kasi i-video nung nagbayad ako. Nung nag-renew ako, kaya ngayon. Ganyan lang naman ang gagawin nyo. Pag na-next nyo na yan, double check nyo lang ulit yung info kasi magpapakita doon yung info nyo din, yung reference number, contact number, amount, tsaka email lang din. Tapos i-confirm nyo, okay na yon. May mag-i-email na sa inyo na nagbayad na kayo sa OWA nyo. Ganon. Then, after 24 hours, makikita nyo, i-open nyo yung OWA nyo, nakalagay doon, active na siya, nakalagay na. O kaya,
yung iba, sinasabi, after 2 hours nga lang sa akin, after 3 hours, meron na active na yung OWA ko. Ganun sila. Pero yung iba, kagaya sa akin, kasi, parang wala naman siyang 24 hours din. Kasi gabi nun ako gumawa eh. Tapos pagtingin ko kinabukasan, active na siya. Eto, active na ako. Ganyan ang makikita nyo na pag active na kayo. Pangalan nyo, tapos nakalagay active. Tapos dito yung information nyo sa female, married, tsaka kung married nga kayo. Yun. Hanggang dito na lang itong video ko. Sana may natutunan kayo. Bye-bye!